paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. May mga nilalang ang maituturing na hindi mapanganib, tulad ng mga unggoy. Subalit, papaano kung dahil na rin sa kagagawa ng ibang tao, may mga unggoy na magmistulang halimaw na nagsasabog ng lagim. Narito ang unang bahagi ng makapangalisang balahibong kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatang mga unggoy na halimaw. Sa isa na namang gabi ng lagi. Kung hindi ko lamang ikinababahala na maaaring may panganib na dulot sa tao ang mga waste chemical na naiipon sa aking laboratorio, hindi na sana ako lalabas ng bahay sa ganitong oras ng gabi. Sana iuutos ko na lamang sa kasambahay namin ang pagtatapon sa waste chemical na itong dala ko. Ito, dito sa malayo-layo sa bahay namin, gaya ng dati, lahat ng mga kemikal na nagiging basura sa ginagawa kong mga eksperimento, dito ko itatapon. Ngayon, naitapon ko na mga waste chemical. Babalik na ako sa aking laboratorio.
Aba, ano yun? Parang may kumalusko sa likod ng puno. Ha? Ano ito lumabas sa likod ng puno? Unggoy! Unggoy na nalilisik ang mga mata at galit na galit! Hindi! Sasalakayin ako ng mga unggoy! Mama! Bakit parang humahangos ka pumasok ng bahay? Tsaka bakit parang takot na takot ka? Bakit gising pa kayo? Nakatulog na ako sa kwarto ko. Nagising lang ako na maramdaman kong humahangos kang dumating. Matulog na uli kayo, Mama. Saan ka magaling? Tsaka bakit gabing-gabi lumabas ka pa ng bahay? Victor, may sugat ka sa braso ba? Wala ito, Mama. Bakit ka nasugatan? Ano ba nangyari sa'yo? Ano po, madam? May masamang nangyari po kay Sir Victor sa labas po ng bahay kagabi? Oo, Rina. Nagising ako sa pagdating niya na humahangos. At pagpasok niya ng bahay, may sugat siya sa braso. Na ayon sa kanya, nakagat daw siya ng musang. Madam, matagal na po akong kasambahay ninyo mag-ina. Pagtira ninyo rito sa isla, kasama na po ninyo ko. Sa tagal po natin dito, wala pa po akong nakitang musang. Ako man, wala rin. Lina? Ay, naku, narina po si Sir Victor. Sige na, sige na. Sundin mo muna kung may uutos sa iyong anak ko, Rina. Pero mag-usap ulit tayo mamaya, ha? Bakit po, madam? Malakas ang kutob kong may inililihim sa akin ng anak kong siyentista. Tulungan mo ko, Rina. Ho? Paligiran natin ang bakod na alambre ng bahay. Bakit po kailangan natin bakuran ng bahay, Sir Victor? Huwag ka na magtatanong. Basta sundin mo na lang iniutos ko sa'yo. Oo, opo. Bilisan mo. Opo. Kailangan matapos agad natin bakuran ng bahay. Mas mabilis po sana tayong magbakod kung may iba po tayong makakatulong. Sino makakatulong sa atin? Matanda na si Mama. At mula naman nang mamatay ang asawa ko, 3 na lamang tayo nakatira dito sa isla. Huwag ka na marami reklamo. Bilisan na natin ang pagbabakod ng alambre sa bahay. Opo. Nabakuran na po natin ng alambre ang buong bahay. Pwede na tayo pumasok sa loob. Teka po, sir. Teka po. Bakit natigilan ka, Rina? May narinig ko akong ingay sa dikalayuan. Para pong ingay ng isang galit na unggoy. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ara, marami na rin itong damit na naimpake ko. Tama yan, Leo. 1 linggo tayong magbabakasyon sa isla ni na Mama. Bakit hindi pa po natin hustuing 2 linggo ang bakasyon natin sa isla, Mami, Daddy? Opo nga po, Mami, Daddy. Tama si Ate Lady. Nung huli po tayo nagbakasyon kina Lola Lina, bitin kami ni Ate. Kasi 1 linggo lang tayo nagbakasyon dun eh. Pumayag
pumayag na po kayo. Para dagdagan na namin ni Al ang mga damit na dadali namin. Ay, gusto ko ma-extend ang bakasyon natin mag-anak sa isla. Hindi maaari. 1 linggo lang ang nakuha kong leave sa trabaho ko. Ang problema, Ara, hindi mo pa na ipapaalam sa mama mo na magbabakasyon tayo sa kanila. Ay, hindi ko na tinawagan si Mama para masurpresa sila ni Kuya Victor. Tsak matutuwa ang mga yon dahil gustong-gusto nila magbakasyon tayo mag-anak sa kanila. Pagdating natin sa isla, mag-ingat kayo doon ni Al, ha? Lagi naman po kami nag-iingat kahit saan kami magpunta, Daddy. Kailan po ba kami hindi sumunod sa inyo? Kung magsalita ka, Al, ha? Parang masunurin ka. Madalas din namang pasaway ka. Pahiya ang pasaway. Ate Lady, pareho lang tayong pasaway. Oo, tama na yan. At baka magkapikunan pa kayong magkapatid. Doble ang ingat na gawin nating mag-anak ngayon. Kasi ewan ko ba, sa lahat ng bakasyon natin sa isla, bakit parang kinakabahan ako ngayon? Victor! Ano ba naman kayo, Mama? Ilang beses ko ba sasabihin sa inyo, kakatok muna kayo bago pumasok dito sa laboratorio. Inaabalan niyo ako eh. Inaapon ako nga ito, iniimbento ko. Pasensya ka na, anak. Nakalimutan kong kumato kasi may dumating sa pampang ng isla. Dumating? Oo, ang buong pamilya ni Naara. Ho? Bakit ngayon pa sila dumating dito? Abay, bakit, Victor? Ayaw mo na bang magbakasyon dito sa isla ang pamilya ng nakababatang kapatid mo? Oh, bakit mo ako niyaya rito sa terrace, Kuya Victor? May gusto kasi akong sabihin sa iyo na sarilinan eh. May problema ka ba sa mga inimbento mo? Alam mo, kaming mga scientist, talaga may pagkakataon na nagkakaproblema sa aming mga ini-eksperimento. Oh, baka may maitutulong ako sa iyo. Hindi akong gusto kong tulungan mo. Ang pamilya mo. Ano? Okay lang naman ang pamilya namin, Kuya. Okay kayo nung nasa Manila kayo. Pero hindi ngayong narito na kayo sa isla. Teka, hindi ata kita maintindihan. Ara, hindi sa itinatabi ko kayo mag-anak. Pero mas mabuting sa ibang lugar na kayo magbakasyon. Mapanganib ngayon dito sa isla eh. Ha? Napaka-mapanganib. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ara, aalis na pa tayong mag-anak dito sa isla? Ay, hindi, Leo. Tinesting ko lang kung nasa kondisyon itong motor ng bangka na 1 linggo nating nirentahan para magamit natin dito sa isla. Tatapusin natin ang 1 linggong bakasyon natin dito. Kanina, narinig kong pag-uusap niyo ni Kuya Victor. Ay, huwag mo intindihin yun. Nakakaabala yata tayo sa kapatid mong scientist. Yung pagbabakasyon nating mag-anak dito sa isla. Ay, hindi, Leo. Bakit parang tinataboy na tayo dito? Sabi niya, may panganib daw kasi rito sa isla na hindi naman niya maipaliwanag sa akin kung ano. Hindi kaya naiistorbo lang natin ang trabaho ng kapatid mo? Iba ang hinala ko, Leo. Na totoong may panganib dito? Hindi. Malamang nagkakatampuhan sila ni Mama. At ayaw ng kapatid ko na mamalayan nating mag-anak ang gusot na namamagitan sa kanilang dalawa.
Ate Lady, sama ka? Bakit? Saan ka pumunta, Al? Sa likod bahay. Titignan ko yung puno doon na maraming alitap-tap kapag gabi. Uy, ikaw na lang. Tatawagan ko si Mike sa Maynila para malaman niyang nagbakasyon tayong mag-anak dito sa isla. Naku, ikaw talaga ate. Parang magkakasakit ka kapag hindi mo nakausap ang boyfriend mo sa loob ng isang araw. Inggit ka lang. Uy, lumayo ka nga sa akin. Ay, sige, bahala ka. Ayun. Nakita ko na naman ang puno ng maraming alitap-tap kong gabi. Ang ganda. Parang Christmas tree. Ha? Ano yung gumagapang palapas sa likod ng malaking bato? Unggoy? Isang unggoy na galit na galit. Ha? Papalapit sa akin. Sasalakayin ako ng unggoy ng parang halimaw. Ha? Mapatay kaya ang teenager na si Al ng unggoy na mistulang halimaw. Pakinggan bukas ng gabi ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Mga Unggoy na Halimaw. Sa isa na namang gabi ng lagi. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, Alan Ortega, Vilma Esteliore, Ben Mercado, Rose Tunido, at Jerry Mutia. Naglapat ng tunog: Bernie Bascao. Musika: Boboy Salonga. Supervisyong teknikal: Eric Lucero at Bong Moyar. Sa panulat ni Orly Aquino. Sa direksyon: Dante Castro. Gabi ng Lagi.